Ano ang ating dapat ipangamba sa ipinapatupad na comprehensive sexuality education ng ating pamahalaan? Ano ang mga banta nito sa ating mga kabataan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. At kasama po natin ang National Director ng National Coalition for Family and the Constitution, si Brother Caloy Dino, at ang co-chair ng Family Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches, si Sister Maloy Malibiran Salumbides. Mabigat itong kasi ang tuon ng pansin ng mga tao nasa eleksyon. And then, ano ba to? Connected ba to sa eleksyon or what? Biglang nakita namin na kumakalat ngayon sa Facebook nga yung panawagan ng Project Dalisay. Bakit ito lumabas at such a time as this? Alam mo, actually, marami kaming mga ginagawang activities. Some of them are related to the election. Others talaga good governance man talaga yung 'di ba yung advocacy ko. Pero in the course of looking into bills that are being introduced in the House and in the Senate, kasi I've been assisting si CJ Sereno, yung chair ng PCEC Legal Advisory and Public Policy Review Commission, no? We've been assisting her. Nakita namin na merong mga a set of bills actually na sinusulong na medyo may iba yung pinanggagalingang pananaw, medyo malayo dun sa kultura ng Pilipino, at syempre dahil majority ng Pilipino ay Kristiyano, Catholic, Evangelical, Protestant, marami sa mga perspectives na ito ay labag dun sa mga prinsipyo bilang mga Kristiyano. Sa lahat ng yon, marami yon, pero sa lahat ng yon, may isang nakakatakot na nakita namin kasi ang i-address ito ay mga kabataan, mga anak natin, at nasa second reading na ng Senate. Pumasa na sa House at nasa second reading na ng Senate. And at nakita namin ito kasi we realize that it's already being implemented sa Department of Education. So, and what we're talking about is the Comprehensive Sexuality Education Program na in-implement ng Department of Education and now is being legislated through Senate Bill 1979 through the Adolescent Pregnancy Prevention Act. Hindi so, mo maganda yun. Diba, problema nga natin yung teen pregnancy. Oo. Pero pag-define nga namin dito, parang Trojan horse eh. Maganda yung maganda yung proposal, maganda yung supposed na layunin, pero nakapasok sa loob ang isang a set of provisions na nakikita namin mapanganib sa spiritual and moral formation ng mga kabataan. Kaya nung nakita namin to, we had to drop everything para lang tumutok dito at labanan ito. Oh, actually, Pastor Eric, tama yung sinabi mo. Ang ganda nung title. Mukhang mapakikinabangan ng ating bansa kasi nga tila mukhang susugpuin niya yung problema natin sa tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Pero kung pag-aaralan natin ng mas masinsinan yung mga pinapanukala dito, sa halip na sugpuin niya ang isang tila problema, parang ang mangyayari palalalain pa eh. May problema ka na nga, tapos yung solusyon na iyong pinapanukala, magbubukas ng mas marami pang pintuan sa mas malalalang problema para sa ating bansa. It is not just about sexuality and teenage pregnancy that is involved here. It also undermines the authority of parents to be the primary molders of the hearts and minds of their children.
It undermines a lot of provisions in the Constitution. At kahit yung existing na, di ba meron na tayong RH bill? So magtatanong ka meron ka ng batas, bakit gagawa ka pa ng isang panibagong batas? Imbis na i-revisa mo yung existing na law para ito ay maging effective, yung reproductive kung tumataas health, yung bilang talaga ng teenage pregnancy. Oo, bakit ka gagawa pa ng isang panibagong batas at parang magmamagnet ka pa ng panibagong mga problema dito sa ating bansa? So kung titignan natin, sabi nga ni Kaloy kanina, Trojan horse Ang ganda ng titulo, kala mo isang regalo, pero pag binuksan mo, abay problema pala ang kalakip nito. So, ini-implement na to sa mga eskwela natin bukod pa sa ini-institutionalize, hopefully daw, ng isang batas. Paano to na-implement sa ating mga eskwela? Oo. So, during the time of President Duterte, si Secretary Liling Briones signed a DepEd Memorandum number 31 noong 2018. At ito ay nagbibigay ng policy guidelines on the implementation of ito yung comprehensive sexuality education. So ito direction pa lang, no? O, ito yung direction, ito yung dapat na patunguhan. Kung titiyan mo yung yung DepEd memo, maganda naman yung yung layunin di ba? Yung maganda naman talaga na matuto ang mga kabataan tungkol sa responsible na sexuality, no? Pero ang problema dito, merong naka-reference siya sa isang document na wala sa Pilipinas, na sa international body. Merong isang dokumento about comprehensive sexuality education based on a UNESCO program. So international agency siya. At nandoon yung culprit actually, Eric. Yung yung ini-implement dito sa Pilipinas ngayon ay hindi dinevelop from hindi siya indigenous na nanggaling sa ano ba yung kultura natin, ano ba yung lapat sa pananaw ng karamihan ng Pilipino, yung kultura natin, pananampalataya natin kasi 'di ba 90% ay basically naniniwala sa Diyos, kay Kristo. Meron kang 6% na Muslim naniniwala kay Allah. So a huge majority ng ating population ay may pananampalataya. Dapat nakapasok 'yun, 'di ba? Dapat naka-integrate 'yun dun sa pag-uusap ng sexuality. 'Di ba? Pero itong ini-implement ng DepEd ngayon, walang mention yan ng Diyos, walang mention ng importansya ng religion, at kung ano ang tinuturo ng mga religion nyo, dapat yun ang sinusunod nyo, walang ganyang mention. Kundi walang ganung paggalang sa religion. Wala, napaka-secular kasi nung perspective. Galing, it's a foreign program, pina-implement dito. At in a sense, parang puinersa mo ang buong bureaucracy ng Department of Education to implement a foreign program na hindi lapat sa kultura ng mga Pilipino. Hindi siya lapat, gawa ng ang mga Pilipino, very religious tayo hindi ba? We are a very spiritual people. Recently, kagagaling nga lang namin sa Batanes. Ang pagbati ng mga kababayan nating Ivatan, Diyos mamayes, di ba? Pag kumakatok sa pintuan, Diyos, Diyos. Doon sa language pa lamang nila, talagang deeply ingrained ang spirituality and religiosity ng mga Pilipino. Pagkatapos papasukan mo ng isang programa na napaka-secular, napaka-western, so how will that be effective? Diba? Paano yan magiging epektibo? Hindi lapat sa atin. Pagkatapos sinasabi ng iba, naku, 2025 na tayo dapat modern na tayo. Alam niyo ang mga Pilipino kahit pa 2025 na, very conservative pa rin tayo. Oo, tayo ay mulat, pero sa kalooban ng mga Pilipino, konserbatibo pa rin tayo. Ito eye-opener sa akin. Last year, when Carlos Yulo won, he brought home 2 gold medals and that is historic, di ba? Pero hindi na pag-usapan yon, natabunan. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit parang biglang nakalimutan yung kanyang pagkapanalo? Away Dahil ng doon sa pamilya. usapan,
away ng pamilya. So that shows you how family-oriented and how conservative Filipinos still are to this day. Pero kailangan natin ng sexual education, sex education, di ba? Kailangan ng sex education. Tama yan. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Hindi natin yan pagdedebatihan. Pero kung sino ang magtuturo, paano ito ituturo, yan ang contention natin. Bakit kami nag-iingay sa Project Dalisay? Kasi yung paraan na isinusulong ng ating pamahalaan ngayon, hindi yan yung paraan na akma sa ating mga Pilipino. Hindi rin yan yung paraan na nagpapalakas at nagpapatatag ng pamilyang Pilipino. Pero sabi nga, global village na eh. Bakit tayo hindi sasabay sa takbo ng modernong panahon, di ba? Bakit parang hindi ba paurong yun? Sino nagmamandato niyan, Pastor Eric? Sino nagsasabing yan ang tama? Di ba? Yan yung issue eh. Sino nagsasabi na dapat sumunod tayo sa kilos ng buong mundo dahil lahat ay ginagawa na ito? Sino nagsasabi na yun yung tamang dapat gawin? Di ba dapat ay tingnan natin yung una, ito ba ay lapat sa kulturang nabubuo natin bilang mga Pilipino? Kasi centuries na yan eh, nag-evolve man, nagbabago man sa modern times, pero yung pag-evolve natin, tulad ng sabi ni Maloy, mas konserbatibo tayo, hindi tayo mabilis basta kumbaga ine-embrace mo lang basa-basa, hindi eh. Ina-adapt natin yung mga foreign influence natin over centuries eh, di ba? Yan yung history natin mga Pilipino. Tapos napakahalaga talaga sa atin nung ating pananampalataya sa Diyos. So dapat taken into account yan when we talk about sexuality education. Ang problema nung tiningnan namin tong yung ini-implement ngayon ng DepEd as early as grade 1. Pag-uusapan ang i-discuss sa klase, so syempre mga maliliit na bata, mga lalaki at babae, 'di ba? Imagine natin 'to. Pag-uusapan ang iba't ibang bahagi ng katawan, reproductive parts using the different senses. Yun ang nakalagay sa curriculum. Ano yung sabihin using the different senses? Mag-iisip ka ngayon, ano ba yung mga senses? Sight, okay. Touch, smell, ano yun? Taste? Ano yun? Paano? Yun ang nakalagay sa curriculum. So ngayon, mag-imagine ka na, teka muna, anong tuturo ng mga teacher dito? Anong klaseng lesson ang matututunan ng mga bata dito? Hindi ba ina-awaken mo na masyadong maaga ang mga bagay na dapat hindi mo na pinag-uusapan grade 1? 7 years old, 6 years old. Di ba may tamang panahon para sa mga ganitong bagay? Dapat turuan mo muna ng magbasa, magsulat, di ba? Maglaro kayong mga bata. Dapat may mga bagay na magulang ang nagbibigay ng tamang guidance. Bakit hahayaan mo sa isang hindi mo kamag-anak na teacher, na adult, di ba? Ang magtuturo ng mga ganitong bagay sa mga anak mo? Samantalang, kung titiyan mo sa ating konstitusyon, ang taas ng respeto ng ating konstitusyon sa mga pamilya. Yung pamilya daw ang foundation ng Philippine society at parents yung mother and father, parents sa mga magulang, ang foundation ng family. So napakahalaga ng binibigyan ng mataas na pagrespeto at pagpapahalaga sa role ng pamilya sa ating lipunan. Pero itong gagawin ng Department of Education, na ginagawa na pala, actually parang kina-cut off mo yung relationship, yung authority, yung moral authority ng mga magulang sa mga anak nila. Kasi pag-uusapan yung pinakasensitibong topic na maaring matutunan ng mga bata. Hindi mga magulang ang magtuturo, kundi isang hindi mo kamag-anak na teacher. Alam naman natin na ang mga Pilipino hindi komportabling pag-usapan yan, yung the birds and the bees na sinasabi. So, exactly. Kaya daw tutulong ang eskwela, tutulong ang pamahalaan para maturuan ng mga bata. Oo, pero alam mo, Pastor Eric, at saka yung mga kasama nating nanonood ngayon, nakipag-usap kami sa ilang mga guro, kahit sila man ay hindi komportable
doon sa pag-uusap at pagtuturo ng ganito. A public school teacher approached me after seeing the campaign of Project Dalisay. Sabi niya, Ate Maloy, thank you for what you are doing. Kasi kaming mga teachers sa public school, ang pakiramdam din namin, hindi kami komportable dito at hindi rin kami sang-ayon. Pero parang wala kaming magawa. Dahil yan yung ipinapagawa sa amin Yan yung inuutos sa amin na i-implement namin sa aming mga paaralan. At ang kaibahan pa nito, they want comprehensive sexuality education. Kaya nga comprehensive, hindi lang ito isang subject, Pastor Eric. It will be integrated in all subjects possible sa ating curriculum. So ganoon siyang itinutulak talaga, ganoon siyang isinusulong talaga para pukawin yung sexuality ng ating mga kabataan at a very, very young age. Imagine grade 1 pupils, topics such as child masturbation will be discussed. Hindi nga tayo komportable dyan Ang isa sa mga mungkahi namin, kasi baka sabihin ninyo, ingay-ingay naman itong mga ito, puro object, ano naman yung solution na gusto nilang gawin. Isa sa mga nais namin na isulong, pagtibayan at i-equip ang mga magulang so that they will be effective teachers to their children about the birds and the bees, about sexuality. These are very sensitive and very intimate subjects, best discussed in the comforts and in the confines of the home. Ang ating DepEd, meron silang brigada eskwela. Alam ko to kasi yung aming kasambahay, palagi yan taon-taon nagpapaalam, ma'am, pwede po bang umabsent ako ng ganitong araw? Kasi maglilinis po kami ng eskwelahan ng aming mga anak bago magpasukan. So may brigada eskwela. Isa sa mga mungkahi natin, kung ang mga magulang pwede silang mag-day off at lumiban sa pagpasok sa trabaho ng isang araw para maglinis ng eskwela, palagay ko'y maraming mga magulang willing silang lumiban sa trabaho, bigyan mo ng training kung papaanong magturo ng sexuality sa kanilang mga anak. We think that is more empowering and more effective. Inaano mo pa ini-strengthen mo pa yung relationship at yung communication ng magulang at ng anak. Naalala ko yan may assignment ang anak ko, ito matagal na to, wala pa itong CSE na ito o Comprehensive Sexuality Education. Merong assignment yung anak ko at kasi sinulat lang niya So sabi ko, binabasa ko yung word, yung pala masturbation. Then nung una, nag-react ako, bakit ito yung assignment? Then I realized, ginawang assignment, binigyan ng pagkakataon ang magulang na ipaliwanag sa anak ang isang sensitibong topic. Na-appreciate ko yun Lalo ko na-appreciate yung naging school ng anak ko nung siya ay elementary. Unang-una, yung parang tinulak mo yung magulang para ituro yung ganyang sensitibong topic na hindi equipped. Diba? Yung, kumbaga, better yan than the teacher teaching our kids about masturbation. Mas maganda yon. Pero at the same time, makikita rin natin, kung hindi rin equip yung magulang, baka kung ano din yung ituro nung magulang, di ba? Mabubulag ka dyan. Oo, baka mamaya magalit pa yung magulang. Ano ba yung pinagtuturo nung... At ito nakikita namin na maaring ito yung isang role na pwedeng gawin ng mga simbahan. Gumawa ng mga curriculum para sa mga paano ba ituro ng magulang ang sexuality sa kanilang mga anak. 'Di ba? Parang mas appropriate na yung pagtuturo ng mga gaytong sensitibong topic ay magulang ang gagawa pero kinakailangan ma-equip sila. At hindi ko ipagkakatiwala yung equipping na yan sa state, sa Department of Education. Bakit? Ba't ko hahayaan yung Department of Education ang magbigay ng curriculum ng pagtuturo nito? Di ba dapat simbahan yan? Di ba dapat kung ano yung pananampalataya mo tungkol dito, dapat nakalapat doon ang pagtuturo natin. Kaya nakikita ko, Pastor Eric, may role tayo dito. Ang simbahan, dapat kumikilos tayo na gumawa ng mga
programa at mag-equip ng mga kapwa magulang natin para maging mas ano ba to, mas culturally sensitive, age appropriate yung mga programa, at the same time empowering sa mga magulang natin. At sana makatulong din sa pag-build ng closer relationship ng magulang sa mga anak nila. Pastor Eric, sabi nga ni Pastor Kaloy kanina, no, there is a really great opportunity here being opened by the Lord for churches to come together. And slowly that is happening. Nagugulat kami at namamangha kami sa Project Dalisay, sa National Coalition for Families and the Constitution. Kasi nagsimula yung aming paglalabi. We actually go to the Senate, to the House of Representatives, to DepEd. We go there personally, physically, para makipag-usap doon sa ating mga mambabatas at mga leaders natin sa pamahalaan. Take note, hindi kayo nag-rally ha, nagipag-dialogue kayo. Yes. Nakipag-dialogue. So it is a beautiful experience because you see the church regaining and reclaiming its voice in the public sphere. For many years, hindi natin masyadong ginagawa ito eh. May gumagawa pero mangilan-ngilan lamang. But what the Lord is doing right now is bringing people from different faith communities. Meron tayong mga kasama for couples from Couples for Christ, from Ligaya ng Panginoon, and the numbers are really growing. Pagkatapos, merong ilang mga issues na in the past, merong opportunity kami para mag-lobby sa pamahalaan. Hindi ako masyadong interesado kasi sabi ko, hindi, sige, sila na lang mas equipped dyan. Pero, nung biglang inanyayahan kami, nila Kaloy, nila Bishop Noel Pantoja, na we have to go to a certain congressman and talk to him about this. Nung nalaman ko, comprehensive sexuality education, tapos kung ano yung nais na i-push para sa pamilya, ay sabi ko, hindi po pwede, pamilya na pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng uupo-upo lang tayo at hindi pwedeng manonood lang tayo. We as parents, we as leaders in the faith community should be at the forefront. We should regain and reclaim our voice. Meron tayong pwedeng gawin. At nakagugulat dahil when we released the video, when we started talking about the petition, In just a little over 3 days, mga 10,000 na yung mga signatures. This only shows us parents are willing to be involved, no? Ang daming nag-sign eh, nasa 10,000 na yung nag-sign ng petition. So ang mga magulang, bigyan mo lang ng pagkakataon at bigyan mo lang ng sapat na equipping, kaya niya itong ituro ng maayos sa kanyang mga anak. Pero nag-aalala tayo, maagang natuturuan ng mga bata. Pero di ba, sa totoo lang, expose ang mga bata sa mga sexual content, sa pornography, sa pabatay ng pabataang na-involved dyan. So, exactly. Exactly. At alam natin na ito ay hindi tama. Di ba? Hindi siya tama. Alam natin na available siya. Meron tayong role bilang mga magulang na i-regulate ang exposure nito sa mga anak natin. Di ba? Wag mong pupuntahan yung mga ganitong mga sites ha. Tsaka dapat ang gamit ng mobile phone ay limited lang Pwede natin silang ma-regulate. Ang gagawin dito sa eskwelahan, i-expose pa sila. Tapos, hindi lang siya basta ino-normalize, sabihin pa parang, ito official to. Naituturo ko sa iyo tungkol sa ganito mga sensitibong topic. Official ang nagtuturo sa iyo. So ano epekto nun? Sino na ngayon nagtuturo ng tama at mali? Di ba? Yan yung, I think, isang major na issue dito eh. Mako-confuse yung mga bata tungkol sa ano mga ba talaga ang tama at mali. Yung bang tinuturo ng magulang ko o yung tinuturo dun sa eskwelahan namin? Samantalang pwede mag-partner ang magulang at ang eskwela. Yes, dapat magka-partner ang mga, 'di ba? Dapat ang mga teacher lumalapit sa mga magulang, yung pong anak ninyo ay ganito po yata yung nagiging behavior or baka maganda po na mapagsabihan nyo. Itong programang ito at lalo na yung batas na isusulong yung Senate Bill 1979. Yung intentionally yung programa ay ihihiwalay ang magulang sa anak. Kasi
kasama doon sa batas yung pag-provide ng contraceptives at iba pang mga ah, mga 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 produkto, sexual commodities, no? Sexual Maaring services. services without the knowledge of the parents. Mm. So, hiniwalay mo na yung magulang sa anak. Hindi mo lang tinuruan, pinayagan mo pa na magkaroon ng sexual activity kasi ito hindi na baling mag-sex ka basta safe. Parang ganun yung sinasabi. Okay lang mag-sex. Okay lang before marriage. Di ba? Mhm. Bago ka ikasal, okay lang mag-sex basta safe. Dapat mag-contraceptive ka. Parang ganun yung message na tinuturo mo sa mga anak natin. Di ba? Kontra dun sa paniniwala natin, dapat yan ay pinag-iingatan mo yung sarili mo, nireserba natin para sa pag-ikakasal ka na. Parang ang gusto lang sagutin yung anti-teen pregnancy no? Mm. Na huwag mabuntis. Huwag mabuntis. Parang ang mensahe dito okay ka lang mag-sex, huwag ka lang magpabuntis. Mm-mm. Yan ang message. As a religious, spiritual, conservative people, ang gusto nating ituro ay okay mabuntis within marriage. Hindi ba? May tamang panahon ng pagbubuntis. At ang pagsisex ay okay kung ikaw ay kasal. Dahil iyan ay biyaya at regalo ng Panginoon sa mga mag-asawa. Yun ang nais nating ituro. Yan. Hindi yung okay na mag-sex, wag ka lang magpapabuntis. Hindi yun. Naging isa sa concern ko nung binabasa ko yung primer, no? Talaga ba na it teaches children to consent to sex? Oo, parang tuturuan mo sila. Well, ang context kasi is yung say no di ba? Tuturuan ka to say no. But in the process of teaching you yung ganyang elemento na you should say no, while saying that sex is healthy, sex is a normal part of adolescent relationship, at na yan yung direksyon ng comprehensive sexuality education. All forms of sex nga pwede So, ikaw lang magde-decide kung kanino, kung saan, oo o hindi. So, in a sense, tinuturuan mo sila not just to say no, but also to say yes. Yung konsepto ng consent. Nung binabasa ko to, nag-alala ko kasi with all due respect sa mga teachers, hindi naman natin nilalahat. Alam naman natin na may ilan na mga guro na nagkaroon ng inappropriate relationship with their students. Correct. Do you see this as opening a Pandora's box for pedophilia? Yes. For such relationships? Yes, Pastor A. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Bibigay mo yung ganyang klaseng pagtuturo, napakasensitibo, you now open the opportunity for predators to come in. Yung mga anak natin magiging target. Di ba? Hindi ba parang alarmist tayo, no, Sister Maloy, Kuya Kaloy? Di ba parang baka naman we're blowing it out of proportion? May pumasok na na tao, hindi mo kilala sa bahay mo. Alarmist ka ba kung tumawag ka ng pulis? Tsaka yung iba nga wala pa ngang magnanakaw, naglalagay na ng CCTV sa kanilang mga bahay. Kasi ang nais natin dito ay proteksyon. Ang nais natin dito, alagaan ang ating mga pamilya. 'Di ba? Dahil marami sa atin, no, kung ating aaminin, meron tayong mga naging karanasan nung ating kabataan na nakita natin yung woundedness ng mga sexually abused, yung woundedness ng mga namolestya noong bata pa, yung woundedness ng mga na-expose halimbawa sa pornography accidentally kasi merong mga materials ang kanilang mga magulang na itinatago tapos biglang nadiskubre ng bata at sabi niya, ay ano to? And then it opened, ayun nga, it awakened something that should not have been awakened yet. Marami sa mga magulang ang magsasabi, oo nga, meron akong ganyang naging karanasan noong bata pa ako. Kaya hindi mo masasabing we are becoming alarmists. We just understand how dangerous, how destructive this can be
That's why we are doing everything to protect the innocence of our children. Tama ka, yung woundedness na yan hanggang paglaki, ang tagal i-overcome, ang tagal na malampasan o mahil ang isang tao sa pinagdaanan niya sexually. Listening to you, sa inyong dalawa, parang may mga batas din na sasalungatin ito. Oo, napakarami. Kasi yun nga isa pa nga sa aming sinasabi dito at ipinapaliwanag, itong CSE at saka itong Memo Order 31, yung ginagawa ng DepEd ngayon, at saka yung SB 1979, unconstitutional siya kasi ang dami niyang nilalabag sa mga existing laws and it goes against the Constitution. Sa papaanong paraan? Noong kanilang ipinasa ito, nasa second reading na yung SB 1971, hindi na konsulta ang mga magulang, hindi na konsulta ang mga faith communities. Nagkagulatan na lang, wow, meron na palang SB. Pumasa na ng House. Pumasa ng House, walang objection. Walang objection. Tapos sa committee level sa Senate, nasa second reading na. Wala man lang from PCEC, walang mga faith communities na kinonsulta tungkol dito. Kahit sa Catholic, walang na-invite. So nakakabahala talaga So feeling nyo, ginapang to at hindi... Ang pakiramdam namin ay ganyan. Baka naman tayo nagkulang. Hindi kasi sa ibang mga issue ini-invite ang faith community. Di ba? Sa ibang issue ini-invite ang faith community. Ito tungkol sa pamilya, di ba dapat ang mga pamilya from faith communities dapat ini-invite? Hindi tayo nagkulang kasi always ready naman ang LAPERCOM ng PCEC. Always ready sina CJ Sereno, ang kanyang mga kasamahang abogado at iba pang mga advocates na pumunta ng Senado. We have been doing this. They have been doing this for a long time already. Ang dami ng mga bills. Napapanood ninyo sa TV, mga kapatiran natin, nagpupunta doon sa Senate. We are always ready and willing to drop everything kapag pamilya na, faith na ang pinag-uusapan. Pero in this case, ganito nga ang nangyari, we were there to talk about ano nga ba yung pinag-uusapan, Basta may isang batas sa pinag-uusapan. Pagkatapos, it was a senator who alerted us na merong isang batas nasa second reading na. Tapos tinanong kami, kayo, naimbitahan ba kayo dyan? Sabi namin, wala po. This is the first time that we are hearing this. So isa pang senador yung nag-alert sa amin, pero nasa second reading na yan. Tignan natin kung meron pa kayong magagawa, no? So obviously, ang pagkukulang ay wala doon sa panig ng mga faith communities. Kaya nag-mobilize kami bigla dahil nga sinabi sa amin nung senator na yon, baka late na kayo. Baka wala na kayong magawa kasi nasa second reading na, naka-scheduled na for second reading. Kasi sabi namin, teka muna, hindi mo pwedeng wala tayong gagawin. Ano yun? Papabayaan na lang natin? Yan ang dahilan kung bakit nag-mobilize kami at kung paano nabuo yung Project Dalisay para malaman ng faith community at ng sambayan ng Pilipino na may ganito, na mayroon palang, sabi nga namin doon sa video, di ba, may nakapasok na magnanakaw. Kailangan ma-alerto tayo. At yun nga, tinitingnan ko yung petition, nasa 11,600 na po tayo. In 3 days, in 3 days. Yung mga kasama natin dito sa Expositors Edition, kung hindi pa po kayo nakakalagda doon sa petition, kindly visit the Facebook page or the website of Project Dalisay and be part of this campaign that we are doing to protect our children and our families. Well, ang mabigat, tinitingnan ko nga naintindihan ko, children may explore themselves and we are to be there bilang magulang to guide them. Yes. Merong paraan, kung halimbawa mahuli mo, pasintabi po sa mga sensitibo, na halimbawa mahuli mo yung anak mong lalaki, nagmamasturbe, may paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Yes. Para, kasi pag yung pinahiya mo, hindi na magkukwento yan. Sa barkada na magtatanong yan. May paraan. Ang nagulat ako nung tinitingnan ko yung analysis ng bill, talaga bang it promotes
anal and oral sex? Okay, yung elemento na yan ay nandoon sa international standard yan. Okay? Mhm. So, yung ini-implement ang DepEd ngayon, dahil siyempre mga Pilipino na ang Mhm. nag-develop nito, pero naka-reference pa rin sa international documents, tinone down. Nandoon pa rin yung elemento ng sexualization, pero tinone down. Ang Mhm. problema dun sa Senate Bill 1979, naka-reference talaga yung implementation ng CSE based on international standard. At yung pinag-uusapan natin, yung international standard, yung mga curricula na tinitingnan namin na ginawa ng based on international standard, it openly talks about masturbation, child masturbation as early as 4 to 6 years old. It openly talks about self-pleasure. It talks about yung binabanggit natin na Anal and oral anal sex. and oral The sex. oral sex. Kasi Mm. sex is normal. Yung mga bata sa pananaw na ito ng international standard, it is your right. May karapatan ka for sexual pleasure. So, and I open you up to all forms of sexual pleasure because it is your right. It is your right to be informed. Yan yung perspective, yan yung dyan sila nanggagaling. Karapatan mong malaman kung ano ang mga options mo. Basta, mamimili ka sa options mo, huwag ka lang mabubuntis. Huwag ka lang Dapat mahawa safe. ng sakit. Huwag ka lang mahawa ng sakit. So, i-inform ka, you open lahat ng information sa'yo, iba't ibang paraan. Male to male, female to female, kung ano, iba't ibang mga paraan ng pakikipagtalik. Basta ang importante, safe. Basta ang importante, hindi mabubuntis. Yan yung issue natin dito. Hindi ba, Sister Maloy, baka naman homophobic lang tayo? Yun ang magiging reaction. I'm speaking as a devil's advocate, no? Mm. Baka ang maging akusasyon, Sister Maloy, homophobic lang kasi kayo. Hindi homophobia ang pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan talaga dito ay yung pagtuturo. Yes, kailangang ituro ng mga magulang ang sexuality sa kanilang mga anak, ngunit mayroong tamang panahon at tamang pamamaraan tungkol dyan. Mhm. Merong pagkakataon na pwedeng i-equip ang mga magulang para maging pangunahing tagapagturo nito sa kanilang mga anak. Tapos hindi homophobia ang ating pinag-uusap. Hindi yun talaga ang issue dito eh. That may cloud Correct. the issue. It- Pwedeng gamitin, laban yan. A lot of things can cloud the issue, and so we should forge on and stay focused. Yeah. Ano ba talaga yung ating ipinaglalaban dito? What we are Mhm. protecting here are our children and Yeah. also the authority of the parents to safeguard their children and strengthening the home. Yun Correct. talaga yung ating focus dito. We are not anti any group. Yeah. We just I- want to make that clear, no? Mhm. Tayo ay pro-family. Tayo ay pro-children. Mm. And in raising our, in standing for what we believe in, hindi natin, anong tawag dito, hindi natin tinatapakan kung ano man yung paniniwala o ano man yung choices ng iba nating mga kababayan. I'd like to say something, Pastor A. Democratic society tayo eh. Di ba? Mhm. Majority Christian but democratic society. So meron tayo dapat kalayaang mag-isip o mamuhay ayon sa gusto natin. Di ba? Yan naman yung gusto natin ma-enjoy dito sa Pilipinas. Huwag ka lang lalabag ng batas, di ba? Yan yung mga natin, may mga safeguards tayo sa lipunan natin. And we understand certain lifestyle choices. Mm-mm. Pero ito importanteng difference, Pastor A. Lifestyle choices of adults. Di ba? Mhm. Lifestyle choices of adults. Ang anak ko, pagka adult na siya, meron siyang piniling lifestyle choice. Wala na naman ako magagawa eh, hanggang payo na lang ako eh. Di ba? Pero habang nasa poder kita at minor ka, ako ang authority ng pamilyang ito. Makinig ka dun sa ituturo ko sa iyo.
yan yung pinanghahawakan natin bilang mga magulang. Habang minor ang mga anak natin, hindi pa fully formed ang decision-making ability ng brain ng mga anak natin, may responsibilidad tayo mga magulang para maituro sa kanila kung ano ang tama at mali. Mhm. At dito sa issue na ito, ginagaranti ng ating konstitusyon na we have the right to raise our children according to the religious convictions of the parents. Tayo ang may otoridad tungkol sa mga kung paano lalaki, yung spiritual formation ng mga anak natin. Tayo ang may sole authority dito. O primary authority, hindi siguro sole, no? Kasi sa church may authority din ang mga pare, ang mga pastor, di ba? Pero ang primary authority sa magulang. Kaya kung ano ang gusto ko ituro sa mga anak ko, ayoko na kinokontra ng eskwelahan. In fact, sa Constitution, may karapatan ang mga magulang na hilingin sa mga public schools na magkaroon ng religious instruction para sa mga anak natin during class hours. Pwede natin hingin. Hindi lang natin hihingi. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang karapatan natin bilang mga magulang sa ating konstitusyon. Di yung katulad nito, binabanggit, it promotes abortion to children. Naalala ko na isa ito sa ibinato sa reproductive health law, at pero pag binasa mo yung law, wala naman talaga doon yung abortion daw. Baka ito, aren't we reading into the bill? What do you think, Sister Maloy? We are not. Because it's clearly stated there. It's clearly stated there that the curriculum should abide by and follow international standards. Yun yung misleading doon eh. Marami sa aming pananaw, marami sa ating mga mambabatas, hindi yata kinlik yung international standards na iyon. Nakatago nga siya eh. Mabuti na lamang, napakabuti ng Panginoon. Mahal ng Panginoon talaga ang Pilipinas, ang ating mga kabataan. Merong isang doktor at isang advocate buhat sa UK. Tinawagan ang CJ Sereno. At sabi kay CJ Sereno, i-check nyo nga diyan sa inyong bansa kung may ipinatutupad na comprehensive sexuality education. So chinek, meron. I-check nyo nga yung bill kung merong nakalagay na according to international standards. So ang mga staff ni CJ, chinek, nag-research, meron. At nang i-click yung international standards na iyan, diyan na nga lumabas itong mga sinasabi namin sa inyo, Pastor A. So hindi ito kathang-isip. Ito'y nakasulat, nakapaloob doon sa mga bills na nais na isulong ng ating mga mambabatas. Ito rin yung international standards na yan. Kala mo benign. Kala mo walang kamali-mali siya. Pero nakakatakot. Pag binasa mo na siya, oo. Diyan mo na makikita yung sinasabi namin na child masturbation, oral sex, teaching the body parts, using the different senses. Diyan mo na yan mababasa. Paano nga naman malalasahan yun? Paano naman maaamoy yun? Ibang klase rin yung pagkaka-wording no? Kaya nga. Oo. Hindi. At ito yung isang issue. Walang review yung paggawa ng curriculum sa DepEd, walang review. Kumbaga, hindi nabigyan ng pagkakataon ng mga magulang to comment on the curriculum. In-implement na lang. Ano ang gustong ma-achieve nitong Project Dalisay dito sa sitwasyon na ito? Siguro dahil mas mapanganib yung bill, wag ipasa yung bill. Wag. Itigil. Kumbaga, wag man lang ma-consider for interpellation sana kung maaari, no? Pero kung papasok sa interpellation sa Senate at kung sakasakaling maipasa sa second reading, ang gusto namin ay hindi siya maipasa into law. So ibig sabihin, dapat ma-defeat siya sa botohan ng Senate or
mavito ng ating presidente. Yan yung mga kagustuhan natin. Dahil nasa Senate pa, ang panawagan namin, kinakausap namin mga senador, pwede ba questionin nyo ito, wag nyo hayaan na basta pumasa lang ito dahil hindi tama ang proseso ng paggawa ng batas, hindi kami nakonsulta. Yan yung posisyon namin. Okay? At yung sa DepEd, ang Yung gusto sa nyo mangyari, DepEd, dahil ito ay isang memorandum order ng isang secretary, di ba? Wala namang batas na nagsasabing dapat i-implement ito eh. So it is a program being implemented by the power of the Secretary of Education. So the Secretary of Education has the power also to withdraw. Kaya hinihingi natin kay Secretary Angara na pwede po bang i-withdraw nyo po ito, itigil nyo po yung implementation, i-recall nyo yung implementation ng curriculum. Sa ngayon, nung nakausap natin siya last December, si Secretary Angara, nangako siya to review. Okay, so maganda na yon, di ba? Pero hiningi namin, Secretary, pwede bang maging involved kami sa review? Yan ang kumbaga, sinisigil namin yun. Hiningi namin na, Secretary, pwede bang isama nyo kami habang nagre-review kayo? Mas maganda nga sana habang nire-review, itigil muna eh. Itigil muna. Kasi within the ranks of our public school teachers, marami sa kanila hindi komportable na ituro ito eh. So, itigil, wag isabatas. Yeah. Yung Memo Order 31, itigil. Yung SB 1979, wag isabatas. Pero isa pa sa nais na isulong ng Project Dalisay ay ito, i-empower ang mga magulang na ma-regain ng magulang yung kanyang standing as the primary teacher of his or her kids. Pagdating sa issues concerning sexuality and other important issues in life, maintindihan ng mga magulang tayo ang pangunahin. Hindi lamang ito sinabi sa ating constitution, ito'y sinabi sa Biblia na tayo ang pangunahing maging mentor at teacher ng ating mga anak. So yung pagiging dalisay ng kabataan, nais natin na ang mga magulang ang nangunguna sa pagsusulong nito. Alternatives, Kaloy. Alternatives. Okay. Ang isang maganda rito, nang nagsimula tayong magsulong ng ganitong advocacy, naglabasan yung mga iba't ibang mga programa. May ilan ako nakausap ng mga iba't ibang denominations. Sinasabi lang, actually may ini-implement kami eh. Kumbaga nagsimula dun sa reproductive health program na kumbaga some churches came up with their alternative reproductive health program na ini-implement sa yung iba sa eskwelahan or sa communities, no? So yan, so merong mga ganyan nanggaling lang mismo sa mga local churches or denominations, merong mga na-implement na ganyan. Pero may nakita kami na napakagandang programa na actually parang mukhang magandang implement to nationwide. There is a program being implemented, the Holistic Life Preparedness Program sa Cebu ng The Lord Who Cares Foundation, no? Sina Val Suico ang nagsulong nito. Ang pinanggalingan nito ay yung issue sa Cebu at a certain point, I think mga 15-20 years ago, na pinakamataas in terms of child prostitution, ganyan, yung maraming mga bata na sa Cebu, sa Cebu, di ba? So because of that, nakita nila na ang paraan para ma-address ito ay yung pag-address ng self-worth ng bata. At syempre, dahil Kristiyano sila, manggagaling ito dapat sa kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. So they came up with a program and they proposed it to a school, no, in Cebu. Ang ginawa is yung pinaka vulnerable population dun sa eskwelahan na yon, as a parang test project, no, pinagkatiwala sa kanila, at ang ginawa nila, meron silang mga messages na in-integrate sa English subject. Okay? English lang for a segment of the population, ng student population, na pinaka-vulnerable, yung mataas yung dropout risk, mataas yung teenage rate, mataas yung teenage pregnancy rate, mataas yung gang war incidents, mga ganyan, no?
pinagkatiwala sa kanila, nag-integrate ng mga values messages based on the Bible para sa kanila. And you know what? After one school year, bumaba ang zero teenage pregnancy, zero gang war, tapos yung performance rate ng mga bata tumaas. Tapos lahat sila nag-move up to the next grade. So dito nila nakita na ang issue ng maraming issue ng kabataan kasama ang teenage pregnancy is an issue of self-worth. It's an issue of identity. If they find out, if they realize that they are created in the image of God, that God loves them so much, that even Christ was willing to give up his life for you, for me, for children, nagbabago ang pananaw ng mga kabataan at nangangarap na sila na makaahon sa kanilang mga sitwasyon. So yung pag-address ng teenage pregnancy among other issues actually is an idea of self-worth. They ramped up the implementation. In-implement siya for 14 or 15 barangays with the most vulnerable public schools. Same effect. Nag-move up ang mga estudyante, good ang performance sila, zero teenage pregnancy, etc. No? And it came to a point na yung buong division ay nagturo na sila ng mga 9,000 teachers para i-echo down yung lessons. Umabot na sa ganon. And you know what they realized? In the course of, in a sense, teaching the teachers how to teach the program, na-identify nila na marami sa mga teachers may mga trauma that had to be dealt with as well. So nagkaroon pa sila, ang lalim ng nakita nila. So kinakailangang they had to bring in mga pastors from different churches para makapag-minister, makapag-counsel sa mga teachers na ito at para maging effective teachers sila sa mga eskwelahan. At ang nakita nila after the program, gumanda ang relationship ng mga teachers sa estudyante, gumanda yung response ng mga estudyante sa teachers, gumanda yung performance ng mga estudyante. So, at ito ay, at a certain point, it was a celebrated program in Cebu and naka-ready na talaga para introduce it to sa national level. Kaya lang napigilan kasi nag-shift ang attention ng Department of Education to the K-12 implementation. Naubusan ng energy yung DepEd. So you have a program that can address not only teenage pregnancy but several issues ng mga kabataan. Andiyan lang, we have a jewel here in our country, homegrown, tapos founded on scripture, founded on our Filipino values, hindi nagagamit. Okay? And then, isa pang example, nakita namin to na may successful national program na in-implement sa Singapore. Ito yung Sexuality Education Program ng Ministry of Education of Singapore. At ang maganda rito, tinataas ito yung role ng family as the primary unit of society. No? Yun yung gusto nila. At yung traditional values nila ina-uphold. At ang main message nila is, abstinence is the best method for means of preventing pregnancy. Alam mo, Pastor A, yung statistics sila, open naman yung yung statistics sila from yung teenage pregnancy incidents from 2000 to I think mga 2002, mga ganyan it declined by 75%. Wow. Mm-hmm. So which means yung program nila it works. You can actually implement a program that is more faithful to your national culture, upholds the authority of the family. Kasi may opt-out portion, may opt-out option ang mga magulang. Bago sila magturo, sasabihin muna sa mga magulang, payag ba kayo na magtuturo kami ng sex education sa mga anak nyo o hindi? At pwede kang pumili ng hindi. Bakit? Kasi ako magtuturo sa anak ko. Or naituro ko lang sa anak ko yan. So wag niyong isama ang anak ko. Nire-respeto yung
yung authority ng mga magulang. Tapos, ang style nila, hindi ito naka-integrate sa curriculum. Merong eksperto na magtuturo at umiikot ng mga eskwelahan, and they only allocate 3 hours a year to teach sex education. Hindi katulad sa atin, pinasok sa health education, sa araling panglipunan, sa kung saan. So may difference in in philosophy of teaching sex education. Dito sa Pilipinas, inaasahan natin ng mga teacher kayang ituro ito. Sa Singapore, nag-train sila ng a few teachers na experts on sex education na magtutour sila ng iba't ibang mga eskwelahan. So yan, may model na nagwo-work sa Pilipinas, may model na nagwo-work sa ibang bansa. Bakit hindi natin ito tingnan bago tayo mag-implement ng isang programa na nakikita natin hindi naman talaga effective sa ibang bansa? Final word, Sister Manoy. Ang mga magulang ay binigyan ng ating constitution ng napakagandang posisyon para pangunahan ang ating mga pamilya at hubugin ang kamulatan ng ating mga anak. Let us not waste that authority and that position that the Philippine Constitution has given us as parents. The Bible has given us the primary responsibility to be the molders of hearts and minds of our children. Huwag nating sayangin ang authority na yan na ibinigay sa atin. Grabe, no? Biblia at Constitution ang nagbibigay ng ganyang authority sa mga magulang. Ang bigat ng responsibility, pero napakaganda kung gagamitin natin sa tama. And I'd like to pose that same challenge to us as Filipinos and even to our government. You have parents who are very passionate and parents who are willing to drop everything to protect and nurture their children. How will you harness that? Panawagan po namin, bisitahin niyo po ang Facebook page, gayon din ang IG at ang website ng Project Dalisay so that you would know what else we can do. Aside from signing the petition campaign, ano pa ang pupwede natin gawin bilang mga magulang, bilang mga Pilipino para panatilihing dalisay ang ating mga kabataan? Meron tayong magagawa. Hindi lang umupo at makinig at tumunganga, meron kang magagawa para protektahan sa mga magnanakaw ng innocence at purity ng ating mga anak ang ating pong mga pamilya. Gusto kong tanungin ang mga nakikinig sa atin kung anong klaseng lipunan ba ang gusto nyong mangyari sa ating bansa. No? Gusto ba natin na ang isang lipunan na ang pamahalaan ay nagdidikta na lang sa kung ano yung dapat natin gawin? O gusto natin mapanatili na may kalayaan ang bawat Pilipino, lalo na mga pamilya, para magbuo ng pamilya ayon sa pananampalataya, no? Huwag nating hayaan na even with good intentions, ang mga pinipili nating mamumuno na ating bansa ay gagawa ng mga desisyon na sasagasaan ang mga karapatan natin maging ang ating pananampalataya. Marahil itong krisis na ito ay isang paraan ng Diyos para magising tayo. Merong nakapasok na magnanakaw sa ating bahay. Gumising tayo at lumaban. Hindi po pwedeng hayaan lang. Huwag nating sayangin yung pagkakataon nito na pinapakita ng Panginoon sa atin at magkikibit-balikat na lang na wala na tayong magagawa. Hindi, marami tayong magagawa. Sabi nga ni Maloy, binigyan tayo ng Biblia. Binigyan tayo ng Diyos ng isang napakagandang konstitusyon na bigyan ng pagpapahalaga ang otoridad at kapangyarihan ng mga magulang. Gamitin po natin. Kumilos po tayo, mag-organisa po tayo, mga local schools po natin. Tayo po mismo makipag-usap sa mga principals at sabihin natin, tutol po kami sa mga nangyayaring ito. Pumirma po kayo sa petisyon namin para mapakita natin sa mga national leaders natin, marami ang tutol dito.
no? Magtulong-tulong po tayo para po makabuo tayo ng isang lipunan na akma para sa isang mabuti at magandang pamilya, pero higit sa lahat, isang lipunan na magbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Isa pa po sa huwag nating sayangin na pagkakataon ay ang pagkakataong ipanalangin ang ating mga pamilya, ang ating mga kabataan at ang ating bansa. There will be a 40-day prayer and fasting for the Philippines at isa sa mga magiging pangunahing focus ay ang Filipino family and our children. We will be praying about this. CSE, SB 1979, Memo Order 31, ipapag-pray natin yan. Kung hindi pa kayo handa na pumunta sa Senado o kaya naman magkaroon ng dialogue with our lawmakers, anytime po bukas ang pintuan at ang access line natin sa Panginoon. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga anak at ang ating mga pamilya. The family is in grave attack right now. Kasi nga alam ng kaaway kapag sira ang pamilya, kapag sira ang identity ng ating mga kabataan, magiging sira din po ang ating lipunan. So, let us cover our families in prayer. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.